Hello mga Beshi Wraps. So, lulutuin natin yung lobster na binili ko para kay Opa. Tingnan nyo naman. Ganito kalaki yung Wow! kanyang sipit. So, yung sipit o yung claw niya is papakuluan ko or steam ko lang. Itong pinakang ano niya, katawan niya is i-air fryer ko with butter sauce. Kasi ako na may ulam na. Pakuluan na natin ang ating ano, yung ano niya, sipit. Ang laki, grabe. Parang feeling ko napaka ano niya, taba. Ito na yung sauce. Ito yung garlic pa eh. Ay, ano, shrimp. Butter shrimp. So, galing siya sa freezer. Wow! Yung sauce niya kukuhain ko para yun yung ilalagay ko sa ating lobster. Dinagdagan ko ng garlic at saka butter and lemon yung ating sauce para sa ating ano. Para lalong sumarap. Ready na yung butter natin. Ang sarap. May bawang. May meron na lutuin kasi gusto nga ni Opa ay mainit-init pa. So, mga 11:30. 11:05 pa lang. Ito na yung ating lobster. Hiwain natin sa gitna. Bago natin ilagay sa ano, taba niya mga dash. Ay! Tanggal na. Lagyan na natin ito dito. Tanggalin ko na kaya. Taba niya mga. Hirap eh. Ay. Ano ba to, Lord? Pati si Lord dinamay. Magbibiyak lang ng lobster. Ali. Ayun. Ay! Yeah. Dumi na dito, mga bash. Shucks. Dumi. My God, nakita niyo ba yan? Ang taba, mga bash. Tapos, Wow! lalagyan natin siya ng butter. Eto. Kasi, sasalang natin sa air fryer. Para siyang iihaw. Or i-bake. Saglit lang to. Wow! 10 minutes. Ganun. Sarap. I'm so happy. Para kay Opa. Taba niya sobra as in. Sauce pa lang ano na ulam na. The best. Ayan, nalagyan ko na ng butter. Set aside muna natin. Mga 11:40 ko ilalagay para 10 minutes lang. Tapos ito, wow. Ang taba niya talaga kasi makikita niyo yan. Ito yung indication na mataba yung seafood. Yung may mga bula-bulang ganyan. Oh, diba? So, kay Opa yung laman, akin yung sipit. Isa lang binili ko kasi isang piraso 44 euro or 2,160. 2,140 Wow! isang piraso. Pero more than 1 kilo siya eh, kaya mahal. So, ito, ready na. Pamangkin na natin para makain natin mamaya. Wow. Kailangan ilagay sa ibang plato talaga yung, ay, sipit. Taba.
A few moments later. Wow! I-open ko na kasi mahirap dun sa table. Mahirap naman ito. Paano ba to? Sus Mio, nakakatakot. Ayun. Hala, ang taba niya mga besh. Ang hirap nito i-open. Paano ba to? May crack pa. Para tuloy ako nagmumukbang. Mahirap. Mantigas. Ah. Sobrang tigas eh. Dapat ito pinupukpok. Ayun. Ang hirap. Sipit pa lang, ulam na, panalo na, ulutog na. Wow! Sana kita nyo. Harap? So, ayan, luto na po talaga ang ating buttered, lobster. So, tara makain mga besh. Ang sarap. Wow! Wow. With butter sauce. Later. Ayan ho, ito na po yung before ay after. Nag-enjoy na ng aking alaga. Diba? Sulit, sarap. And that's it for today's video mga Beshiwap. I hope you like it. Bye for now. The next day. Hello mga Beshiwap! So another day, another vlog. So ito magaluto tayo ng corned beef na pang mahirap. Charot! Rich kid ka kaya hindi mo alam na ang corned beef ay pwedeng sabawan para dumami. Ganyan ho kaming mahihirap. Yung corned beef inalagyan ng patatas o kaya naman ay agisahin at alagyan ng gulay katulad ng malunggay or pechay. Try nyo mga Beshiwap, masarap yung corned beef na may pechay as in. Tapos yung corned beef gigisahin mo with kamatis, sibuyas, lalagyan mo konting sabaw at saka itlog. Masarap din yun mga Beshiwap. Maraming pwedeng luto sa corned beef. Minsan pa nga nilalagay yan sa spaghetti, sa sopas, pag walang-wala ka na. So, yung mga rich kid, di nila alam yun kasi alam lang nila lalagyan ng sibuyas, tapos yun yung pang breakfast nila. So, ito, nagisa lang ako ng sibuyas, nilagay ko ng kaunting asin, kaunting paminta, at saka nilagay ko yung patatas na hiniwa ko into cubes. Tapos, nilagay na natin yung Argentina corned beef galing kay Ate Sophia from the Philippines. Masalubong kasi yan sa akin ni Ate Sophia. Tapos, ito, lalagyan mo ng kaunting tubig para may sabaw kasi para dumami. Yang isang latang yan is good for 3 to 4 person pag ikaw ay mahirap na katulad ko. Kami nga, 5 kami, kasya sa amin yan eh. O, sinong nakaranas ng ganun mga Beshiwap? Ngayon, nakakatuwang isipin na ganun pala, no? Marirealize mo, mahirap ka pala dati. Pero dati, kahit mahirap ka, napakasimple ng buhay kasi hindi ka mai-intimidate dahil walang social media, yung maglalaro ka lang, hindi mo marirealize, ay, wala pala ako nun. Pero ngayon, ang dami mo ng realization dahil sa social media kasi, ba't yung kapitbahay mo may ganto, may ganyan, bakit kayo wala? So, minsan, it really intimidates other people kung ano yung meron ka. Kaya ngayon, hindi na ako masyado nagpo-post. But because nag-vlog ako, ayun, kailangan ko ipagmayabang na nagluto ako ng corned beef. Charot! So, babakuluin mo lang yan mga Beshiwap. Siyempre, tatakpan, o, diba? Maliit pa yung takip na nakuha ko. Para lumambot yung patatas. Nakalimutan ko pa ngayon lagyang itlog, pero hindi na, okay. Ako lang naman kakain. Pinatry ko kay Opa and sabi niya okay naman daw. Lahat ng Filipino food na dinadala ko dito, pinapatry ko kay Opa. Basta hindi lang malansa. Yun. Pati nga tuyo, nagustuhan niya eh. O, san ka pa? Ako lang yan dahil Pilipinang ganun na pinapatikim lahat sa amo. And like ko niloloko na, Happy Meal ba? Sabi niya, oo daw, Happy Meal. So, ayan, malambot na yung ating patatas. Ang dami ng kwento. Nagluto lang naman ako ng corned beef. So, that's all. The next day. Hello mga Beshiwaps at kabayan. So, Wednesday na ngayon ako lumabas. Kanina, grabe yung panahon. Sobrang hangin, maulan. Ngayon, parang alas 12 pa lang ng tanghali pero alas 5 na. So, biglaan akong napalabas kasi masama daw pakiramdam ni Opa. Ayaw niyang kumain ng any solid food. So, soup laang. My goodness naman kasi pagka okay yung pakiramdam niya, ang dami niyang kinakain. Alam niya namang hindi na siya matutunawan masyado. So, ayun, punta tayo ng grocery, bill tayo ng soup.
A few moments later. So, ayan mga beshwa, pauwi na ako. Tapos na ako mag-grocery. At yung araw, parang alas 12 pa lang unang tanghali mga besh. So, bumili na ako ng mga prutas para di na ako lalabas bukas. Sa Saturday na lang ulit ako lalabas. Kasi, bibili ako ng shrimp ni Opa. Gusto niya pag masama pakaramdam niya, bulalo ang lulutuin. Oh my God, maha-high blood ako mga besh. Hindi pwedeng ganun. Nasarapan sa bulalo, ayun, paborito na. A few moments later. Mga besh, nakita nyo ba? Ang daming blackberry. My God! Ang dami kong ha-harvestin. Charot. Ang dami talaga, nakakatuwa. Nagpalinis pala ng kalsada kanina si Mayor. Charot. Doon din sa amin malinis na yung tapat namin. Ganyan. Si Mayor talaga. Ayun, nasa bahay na ako mga besyo. Sus Mio Marimar. Ito lang yung nabili ko. Tapos, yan, almost ano na yan, 20 euro. Kasi, oh. Tapos yung tinapay, 3 euro mahigit, my God. Sobrang mahal talaga ng bilihin. So, magsasaing na ako. Ito lang yung hapunan ni Opa ito, at saka bread. Mabilis ang luto. Isapaw ang okra sa sinaing. Yan na lang ulamin ko, tsaka tuyo at, ano nga yun bagoong. Ito kay Opa, tsaka tinapay kanya. So, ito ang aking ulam. Tuyo sa garapon. This is hot and spicy. Ito naman yung regular. Naubos ko na to, so bubuksan ko na to. Para di naman nagluluto, ito nabili ko. Medyo pricey siya, like 8 euro mahigit. The next day. Hello mga Beshi Waps at Kabayan. So ngayon po ako ay magluluto ng sayote with shrimp. So papatikim ko ito kay Opa. Napakasarap niya and ayun, successful naman, nagustuhan ni Opa. So yung kalahati ng shrimp ay ilalagay ko sa air fryer para maging parang inihaw siya mga Beshi Waps. So naghiwa lang ako sibuyas, bawang, kamatis. And syempre nag-init na ako ng mantika. Ilagay na natin ang ating sibuyas, kamatis. Igisa-gisa lang natin yan. Basic lang naman to at alam ko namang alam ninyo kung paano magluto ng ginisang sayote. Actually, kahit ang sahog niya lang ay itlog, masarap na yan mga besh. Yung tipong parang lutong ampalaya na may itlog, ganun. Masarap na rin yun mga besh kung wala talaga tayong pambili ng sahog. So, optional lang yung hipon. And since marami na naman kaming stock ni Opa na binibili ko, ayan, gamitin na natin. And lagyan natin ng mga pampalasa, salt, pepper, at saka syempre ng magic. Hindi pa nga ako nakabilin mga besh kailangan ko bumili ulit pagpunta ko ng city. So, ayan. Pagkatapos nating timplahan and syempre, luto-lutuin lang natin yung hipon mga best shop kasi yun yung pinaka main ingredient. And alam nyo ba, ang seafood o ang hipon, pagka na-overcook, hindi na masarap or ano siya, mahirap balatan pero dapat half cook lang siya actually. Same thing with beef, pagka ginigisa mo siya, half cook lang. Pero kung like bulalo naman yung beef, talagang matagal yung lutuin. Yun nga pala, speaking of beef, yung alaga ko si Opa, tuwing masama ang pakaramdam niya, nagre-request na ng beef bulalo. Oh my goodness mga beshop. Katulad ng nabanggit ko sa aking video kahapon yun. Hindi ako pwedeng masyadong laging naka-beef kasi ma-high blood naman ako kasi ganun na ako. Kahit ganito pa lang ako, may high blood na ako mga besh. And sa mga humihingi ho sa akin, dyan sa Pilipinas ng kaunting tulong, ay pasensya na ho, sabi nga ay unahin mo ang sarili mo bago ka tumulong sa kapwa mo. So, if I were you po, manghingi kayo ng tulong dun sa mga mayayamang vlogger na, wag po sa mga katulad kong OFW na libangan laang ang pagva-vlog. Hindi ho porke nasa ibang bansa ay malaki na ang inasahod at sobra-sobra na. Yun ho ay ina-budget namin. Kung may i-post man kami na nabili namin o napuntahan, yun ay pinag-ipunan namin. Hindi ho katulad kami ng mga vlogger dyan sa Pilipinas na milyon-milyon ang kinikita mga beshowaps. So, ayun, going back sa aking pagluluto, ba tayo napunta doon? So, nilagyan ko na ng toyo na nasa bote at saka ng kaunting tubig.
tubig, tas nilagay ko na ang ating sayote, tas takpan lang at pakuluin. So, ito na mga beshop, after few minutes, medyo matigas-tigas pa dito yung ating sayote, kaya patagalin pa nating maluto kasi nga ang aking alaga kailangan malambot na ang kanya mga niluluto para, syempre kasi mahina na ang panunaw niya. So, after few minutes, ito na, napakasarap nung amoy niya. Akala ko hindi niya magugustuhan, pero in fairness, humingi pa siyang dagdag na kanin at humihingi pa ng pangalawang dagdag na kanin. Kaso wala na akong kanin dahil yung kanin ko ay sinain ko pa yung kahapon dahil ganun ho ako pag nagsaing ako, good for ilang meal na para tipid din naman sa kuryente at saka sa gas. Kasi kahit ako ay libre din aba ay ina-consider ko din yung gastos ng aking amo. Aba ay napakalakas kong kumain, puro kanin. Pero kailangan ko na mag-diet mga besh. So, ari na ho, luto na ang ating ginisang sayote. And that's it for today's video mga beshop. Maraming salamat! The next day. Hello mga beshops at kabayan, happy Friday. So medyo busy si Inday sa kusina. Nagluto na ako ng sauce para sa pasta ni Opa na seafood. Tapos ito para mamayang gabi. And magluluto naman ako ng ginisang pechay na may hipon kasi masisira ng aking nabiling pechay. Yan, so busy ho ako ngayon, parang may handaan. My God. Ito para mamayang gabi naman to. Isang lutuan na lang para isang anuhan na lang ako dito sa kitchen. Para mamaya, kain na lang kami. Hindi yung pasta o tanghalian niya. Ito naman yung para sa akin mamayang gabi. Ginisang pechay with hipon. So, ayan, igisa natin ng sibuyas, bawang at kamatis. Tapos, lagyan na natin ng kaunting pangpalasa. Siyempre, ating salt na parami. Lutuin lang natin yung kamatis dito bago natin ilagay yung shrimp. Kasi madali namang maluto yung shrimp tsaka pechay. Ayan, so okay ng ating kamatis. Durog-durugin pa natin. Pwede natin ilagay yung shrimp at saka yung, siyempre yung ulo niya. Sus, ayaw pa sumama. So, lagyan natin to ng mga pangpalasa ulit. Yung salt, hindi ko nalalagyan. Medyo naparami kanina. Saglit lang. Ayan. So, pwede natin ilagay ating pechay. Papatikimin ko rin dito si Opa mamayang gabi. Yung pechay, pwede din yung ilagay sa corned beef. Masarap din yun. O, diba? Hindi talaga ako busy for today's video sa kusina. Ito. Malambot na. 10:40 pa lang. 10 something. Kailangan mga 11. At 11 ano pa lang. Ito na yung ating pechay. Saglit lang naman to maluto. Nilagyan ko ng kaunting toyo. Ito kasi ulam ko mamayang gabi at saka bukas. Ito palang chicken, ginaganito ko para pantay yung kulay. Tsaka sobrang manuot yung lasa dun sa chicken. Nakita ko lang to sa Facebook paano ginagawa. Ayan, diba? May star anise yan, laurel, salt, pepper, at saka soy sauce. Dark soy sauce at saka yung silver swan soy sauce na bulol ako. Tsaka kaunting asukal na star anise. Ayan. Ang sarap niya. Try niyo to mga besh. Minsan papakita ko sa inyo paano ko itong ginagawa. Ayan, luto na ang ating pechay with hipon. Napakasarap na po. Luto na rin ating spaghetti. At ito naman ang aking tanghalian for today. Longganisa mga besh. So, kailangan ko na maghain kasi 11:50 something na. So, ayan, ready na ang aming tanghalian ni Opa. Tara ho at makakain ng mga beshops. Later. Tingnan nyo naman ang aking hugasan. Tapos na ako kumain, alaga ko di pa, and humingi siya ng dagdag. Buti na lang marami ko niluto. The next day. Hello everyone! Good morning mga beshops. Ngayon ay Saturday and maaga ako lumabas dahil punta ako ng sentro. Bibili ako ng
Dutch shrimp para kay Opa for lunch niya. So, maulan ho. Pero sana hindi ako abutan ng ulan mga besh. Kaya malayo-layo ang aking alakarin. Alam niyo naman. Punta tayong sentro mga 30 minutes mga besh. So, bit-bit ko ang aking step. Pero, hindi ko inaparinig sa inyo. Kaya ang ingay. Yung mga huni na lang ng ibon yung pakinggan ninyo mga besh bops. Dito na ako sa highway at wala pa masyadong tao kasi Saturday ngayon, tas maaga pa, and yun nga, nasa countryside ako, nasa probinsya. So, lumalabas yung mga tao, alas 12, launa, ganun. Hiningal ako doon, mga besh. Dito tayo liliko, para shortcut na lang. Shortcut na lang tayo, mga besh. Bit-bitin ang step kasi maingay. Natutulog pa mga tao. Hindi pwedeng mag-step kasi bako-bako, hindi pantay. Bit-bitin siya. Lapit na ako sa sentro. Ganda ng neighborhood na to. Aray, sakit. Sentrum naman din mga beshwap at wala pang mga tao. Sabi sa inyo mamaya pa nag-open pa lang sila mga besh. Bakit ba yung mga nasa Pinas pag nasa abroad ka akala iapakarami mo ng pera at makahingi wagas ano? May gano'n ako kakilala ay hindi. Sus mio Marimar. Pasensya na ho talaga at ako'y hindi na nagabigay ng hindi ko kakilala. At yan, ako'y nag-aipon na lang din po para sa sarili ko. Ako din po ay may nararamdaman na. Kaya inauna ko muna ang sarili ko bago ibang tao. Ayun mga beshwa, pumunta ko sa unang shop which is bilihan to ng mga appliances or gamit-gamit sa bahay. Ayan, bibili ako ng blender para magbe-blend ako ng mga prutas at gulay para maging healthy naman ako. At ang alaga ko ay gusto laging ang ulam. Pag hindi hipon, beef. My goodness, buti na lang hindi siya mahilig sa pork. So, pumunta ako sa pangalawang shop. Ito ay yung Action. Yung una ay Blocker. Ito naman ay bilihan ng mga kung ano-ano work pang naman sa bahay. Pang display, mga workout, mga ganun. So, kung gusto mo bumili ng mga pabango, chocolate na mumurahin, ng mga pang display, gamit, pumunta ka dito sa Action. As in, super mura lang dito mga best shops. And then, ayan. So, ikot-ikot lang tayo mga besh. Ang dami dito, ang gaganda, tapos mura. So, ayun, bibili nga ako sa mga susunod na araw kasi aayusin ko na naman yung box. Next month, magpapabox na naman ako. So, mag-uunti-unti na naman akong maghakot. A few moments later. So, ayun, inabutan na rin ako ng ulan mga beshirops. Buti na lang, waterproof ang cellphone ko. Maulan for today's video mga besh at tayo ay nandito sa Centrum. So, bibili ako ng blender para tayo ay maging healthy. Huminto na po ang ulan kaya uuwi na Akesh. Nakabili na ako ng mga dapat bilihin and bumili ako ng tinapay. Bigla ko nagutom pero di mo ako makakain dahil basa ang upuan. So, sa bahay na lang. Saglit lang naman to. Sus mio Marimar, maulan na naman mga besh. Pero may papakita kasi ako sa inyo. Ang dami, ayan oh. Ay. Dito lang siya shortcut. My God, ang dami. Pero syempre, di natin pwedeng kuhain yun. Ayan yung raspberry. Oh, tingnan nyo. A few moments later. Grabe, yung pinakamahalagang bagay na kailangan ko. Yun pa yung nakalimutan ko. Eh, malayo na. Hindi na ako bumalik. Kaya nga ni pala ako pumunta ng Centrum ay gapa-load. At nag-expired yung SIM card ko. Kailangan kong i-activate yung bago. Ay sus, kalimutan ko. Hi, life, natanda na si Inday. Makakalimutan na po talaga. Sus mio Marimar. Later. Nakauwi na nga ako ng bahay si Inday. So, ito na yung mga pinamili ko. At bumili rin ako ng blender para nagbe-blend ako ng mga prutas para maging healthy kami ni Opa. Sus mio, lagi na lang di pang ulam namin. So, mag-unboxing pala tayo.